G Fam, my G, back with another video, and in this video guys, ipapakita ko na sa inyo yung workout program ko. So yung buong workout program na nirarun ko dito sa successful body recomposition natin. So parte pa rin to ng step by step 6-pack natin, pero focus naman tayo ngayon sa workout aspect. So today will be our full day. So that includes our bicep and yung buong back musculature natin. So, huwag na natin patagalin. If that sounds interesting, wala nang paligoy-ligoy pa. Let's hop into it. Alright, on to our first exercise dito sa full day natin, back and biceps. So, para sa akin, ito yung pinakamahalagang exercise when it comes sa overall back development natin, and that is the pull-up. Para sa akin, ito ang #1 back exercise, at ito talaga, hindi ko talaga inaalis to sa mga workout programs ko, yung upper body workout natin, and syempre, sa pull workout natin. So, tara, simulan na natin to. Alright guys, tips and tricks para sa pull-up natin. So, dito sa exercise na to, ganun pa rin, tulad sa ibang exercise, focus tayo on doing the full range of motion, walang half rep, and then syempre, dun sa taas, dun sa top portion ng exercise natin, wag natin i-drop yung weight. So, dapat kukontrolin din natin yung eccentric portion ng exercise natin. And of course, itong tip na to para naman sa mga hindi nararamdaman yung back nila or yung lats nila pagka ginagawa nila yung pull-up. Imagine driving your elbows. So, ang mag-i-initiate ng pull natin is yung elbow natin. So, i-imagine natin yung elbow natin, dadalhin natin sa puwet natin or sa back pocket natin. So, dyan, mas mararamdaman natin yung lats natin na nag-work. Alright, done with our first exercise, pull-ups. Move on na tayo sa pangalawa nating exercise dito sa pull workout natin, which is the dumbbell row. So dito, gagawin natin is unilateral dumbbell rows. So ibig sabihin, ipe-perform natin each arm ng magkahiwalay. So hindi sila sabay. Dito, mape-prevent natin yung muscle imbalances, and also, mape-prevent natin dito na mag-take over yung dominant side mo. For example, kaliwete ka, so pwedeng kaliwa yung bumuhat, lalo na kung barbell rows yung ginagawa mo, hindi siya unilateral, so pwedeng mag-take over, nauuna yung kaliwa or mas malakas yung pull niya, and then nadadala lang yung kanan. And ganun din naman, kung mas malakas ka sa kanan, pwedeng kanan yung mag-take over, and then dadalhin lang yung kaliwa. So, tips and tricks para dito sa exercise natin. So dito, kung masyado yung nararamdaman na bicep yung nagte-take over dun sa movement, pagka nagro-row tayo, pwedeng gumamit tayo ng thumbless grip. That way, mas mararamdaman natin yung back na gumagana pag nagro-row tayo. Alright, let's go! Alright guys, next exercise naman natin is an exercise for the traps. And kung nagtataka kayo bakit nag-iba yung damit natin, is because nalobat yung camera natin. So napagdesisyonan ko na ituloy na lang yung workout. So ibang araw na to, dahil nga matagal mag-charge yung camera natin, tinuloy ko na lang yung workout natin na yun. And then sabi ko, mag-shoot na lang tayo ulit sa ibang araw. Pero ganun pa rin, tutuloy pa rin natin yung workout na to. So natigil tayo sa traps na dapat tayo. So this exercise is called shrugs. So focus tayo dito sa traps. Itong exercise na to is maliit lang yung range of motion niya.
Kaya dito magfo-focus tayo on doing every rep with quality. So tips and tricks tayo dito sa exercise na to dahil maliit lang yung range of motion niya. So focus tayo sa quality, and then every rep dapat may slight hold tayo doon sa top portion ng movement. Let's go! It's not a game, it's a rich thing. Alright guys, itong exercise na to, baka yung iba ma-awkwardan in doing this exercise dahil maliit lang yung range of motion niya. Pero itong exercise na to is a must talaga. Dati hindi ko ginagawa to, and yon yung isa sa mali ko dito sa fitness and bodybuilding. Dahil malaki talaga yung effect ng shrugs, lalo na sa overall strength. Dahil itong exercise na to, yung strength na makukuha mo dito will carry over sa iba mong main compound lifts. So, ganun siya kahalaga. And of course, malaki rin yung effect niya on aesthetics. So, maganda siyang tignan. And kapag may well-developed traps ka, you will look strong at hindi lang mukha kang strong, no? Hindi lang look strong, you are actually strong. So, maganda talaga tong exercise na to. Alright, shrugs. Done! Punta na tayo sa next exercise natin. And itong exercise na to is another rowing variation. So this time we will do it unilaterally, no? So tig-isang kamay siya ulit to avoid muscle imbalances. So dito hindi ganun kabigat yung loading natin. And this time magpo-focus tayo sa tempo. And i-make sure natin na gumagana yung mga muscles na gusto nating i-work. Let's go! Exercise dito sa ating full workout, back and bicep, and pupunta na ulit tayo sa isa pang isolation para sa ating bicep, no? So I think dito marami na yung gusto sa inyo nito, and ako gustong-gusto ko rin to. And when we think of a big arm, ang iniisip natin is the bicep. So i-work on natin yan ngayon. So next exercise natin is an alternating bicep curl. So, dito sa exercise na to, as always, tips and tricks, slow and controlled. Make sure natin na yung bicep mismo, yung gumagana as we do our exercise. And of course, kung nakukulangan kayo sa forearms, kung sa tingin nyo maliit or lacking yung forearms nyo, make sure nyo na you are gripping the bar as hard as you can while you do your reps. Let's go! That is it para sa video natin for today. Back and biceps. Kung nagustuhan mo yung video na to, please don't forget to like, comment, and subscribe. Napakalaking tulong talaga niyan para mag-grow yung channel natin at mas lumaki pa yung community natin. Dahil dito sa GFam, we are all about helping each other, giving you the information na kailangan mo para maabot yung mga goals mo. Maraming salamat, and I will see you in the next video. Peace!